pagdating naman sa basketing day, lalo na pag first training ng club, usually, no, ano lang tayo, mga pag-grits-grits lang, patuka, pang digestion ng ibon, para iwas stress. Then, after mga ilang laps siguro, at may napupusuan na tayo ng pang pulling-pulling natin, diyan na papasok yung motivation. Diyan na natin i-motivate yung ibon para mas tumulin pa siya. Unang-una, ang gagawin natin pang motivation, kailangan natin ng papares. Or dapat maging territorial yung ibon natin. Or pag nakikita nyo minsan yun sa daliri natin, gumaganyan tayo, nagagalit siya. Yan yung mga ginagawa nating motivation sa ibon para mas tumuli siya. Nasa sa iyo na lang kung paano mo siya papagigilin. Kung may oras ka talaga, pwede mo siyang lagyan ng widowwood at doon mo siya i-motivate. Pwede mo din siyang lagyan ng pugad para pag nangitlog, lalo pag hen, napakatulin talaga pag hen. So, ito nga pala yung mga trophy natin. Ito yung first trophy ko sa key overdose ng galing. Multiple pulling winner, multiple side bet winner siya. Ito nakuha tayo sa may pulling lang. Then, itong tatlo namang malalaki na to, ito yung first time natin mag-champion ng sprint race sa BFRC. Then, yung iba naman, mga palap-lap champion, nakaka-chamba, nakaka-side bet, doon. Yan, kaya tayo nagka-trophy ganyan. Nakuha to, syempre, may sistema tayo. Ngayon, yung sistema natin na yun, hindi siya permanente eh. Kumbaga, trial and error pa rin kasi minsan talaga, naghahabol tayo ng speed, magpapasubo ng ibon, which is wrong. Kasi, wala talagang gamot na nagpapatuloy ng ibon. Yan ang totoo. Papalakasin mo yung immune system, papagandahin mo resistensya, pwede. Pero yung sasabihin natin na nagpapabaon tayo para tumulin, mali. Kaya ang number 1 talaga na papatulin sa ibon, motivation, preparation, toss, tsaka prayer syempre. Kasi hindi mananalo ang ibon natin na walang kasamang dasal at swerte. Ito nga pala si Parusa. Tulad nga ng sinabi ko ulit sa may preparation natin at pagpili natin ng ibon, unang-una, ito sa kill, tapos sa sipit-sipitan. Pag dikit na dikit yan at mahaba yung kill, goods yan. Tapos dito sa kilikili, ito yan no. Kung nakita sa camera, 2 fingers lang. So, meaning, yun, sweet bird siya. Iniputan ako. Then, kaya, eto, si Parusa to. Kaya siya tinawag na Parusa. Napakaagad dadating ng ibon na to. Kaya lang, napakatigas ng ulo, tumatambay. Lagi siya nakataya sa pooling, tsaka sa mga area pooling, club pooling, tsaka sa mga side bet. Kaya lang, talagang pinaparusahan niya tayo. Pero nung minsan, possible sana back-to-back club winner siya ng BFRC. Nagkamali lang kami ng lopman ko, which is si Tata. Siya kasi lopman ko. Umakyat ako sa may kulungan din, nasa taas ako sa landing board. Sabi ko kunin niya, hindi niya agad kinut yung sticker, hinintay niya pa ako bumaba. Tinalo lang kami ng 0.26, kaya naging second place lang siya. Ito naman yung trophy niya. So nakuha ko yung trophy niya na yan sa pag-motivate at pagkakondisyon ng ibon na maayos. Siyempre, sipag din ng pagtotos, proper motivation. Nagbunga naman. Eto, nanalo naman siya. At makakubra naman tayo ng malaking halaga sa mga side bet niya. Kaya sa mga papayo ko sa mga gusto mag-pooling dyan at gusto mong pumesto, bigyan natin, laanan natin ng oras kasi hindi pwedeng bumili lang tayo ng ibon na matulin. Tulad nga sabi ni Sir Anson Ong, may sistema ka, wala kang bloodline, hindi pwede. May bloodline ka pero walang sistema, di pa rin pwede. Siyempre, lagyan mo pa ng onting sipag tsaka swerte. Kasi yung tatlo na yun, sabi nga ni Sir Anson Ong, hindi ka mababasag pag meron ka ng tatlo na yun. Kaya dapat, pag mag-iibong ka, dapat dedicated ka, nasa puso mo talaga at may oras ka.